Hindi pa gano'n. Balik sinabi niya. Ulit. Ayun. Yes. Pag napasa yung pag napasa yung RH bill, so, syempre, gagamit ng condom yung mga couples. Syempre, kung lagi nila yung gagamitin, syempre, mawawala ng mga, syempre, bababa yung rate ng mga nagbubuntis. So, mawawala ng, makaka-apekto yun sa employment ng mga public midwives, nurses, and doctors. So, makaka-apekto din yun sa economy natin. Kailangan may hindi naman sa mababawasan yung mga trabaho ng mga midwife. Kasi depende naman yan sa couple. Siyempre kung kayo, gusto nyo mag-aanak, gagamit ba kayo ng condom? Siyempre hindi. Kung halimbawa, may couples na hindi pa nila gusto mag-aanak, pero mabuntis yung babae. Ano yung mangyayari? Dadami yung cases ng abortion. Yung mga pinapabayaan yung anak. Yung RH bill, hindi lang naman yung tungkol sa pag-isang ng population, tungkol din yung para maiwasan yung abortion, para di maalagaan ng maayos, magkaroon ng maayos na pamilya. Attention set. Sir, pagkaan na. Ate kami kasi ate kami. Tayo nga, sabi nyo nga, yung RH bill, gumastos siya na sobrang laki para lang bumili ng contraceptive. So, parang pinapakita na rin doon na pinapakita lang doon yung na makipag-sex talaga yung mga kabataan. Kasi yung pangalan na nga mismo nagbibigay ng pangontras para mag-buntis eh. Kaya ang magiging result niyan, mas gugustuhin ng kabataan na mag-sex kasi alam nila na merong safer way na mas pangit ang immoral tingnan, di ba? Kasi mas hinahikayat pa ng pamahalaan na mag-sex kasi, safe mag-sex kasi binibigyan namin kayo ng condom. Para pa immoral tingnan kasi kung papasay RH bill, immoral tingnan. Tsaka, bibigyan natin, mas magandang turuan na lang natin na huwag mag-sex yung kabataan kaysa sa mag-sex na sila kasi safe yun. Meron may pangalan dyan. Sige, mamaya na sasabihin. Antay talaga kami. Para sa akin, diba, sa inyo, hindi gumamit ng contraceptive. Kaya sabi, so, RH bill, kung sabi gumamit ng contraceptive, di ba nagkakaroon? Tulad nga ng sinabi mo, pwede dumami yung population. Pag dumami yung population, mas maraming makukusyon na basta yung talaga siya, ganyan. Mas maraming makukusyon. Tapos, madalagagan yung mga walang trabaho. Para sa akin naman, kaya kami antay kasi Sabihin mo na trip, saglit. ay, ano ba? Para sa akin, kaya antay kami kasi nga yung sinabi ni Benji na niya, ma-encourage yung ibang teenagers na yun nga, safe daw mag-sex kasi ganun nga, may gagawin. Maraming mga mas bata pa na hindi lang, yun mas marami ka lang pa yung kataas, di ba? Yun lang.
Para sa atin, pwede nagbibigay sila ng kontra. Ano din sila na magalit na sila ng sex na kami. Sila rin na sa kanila naman, yung pwede bibigyan sila ng kontra. Gagawin na sila Kaya na ganun na sila nagbibigyan. Yung parang naman kung saan yung mangyari sa polo. Wow! Kaya nai-RHB kami kasi kasi hindi naman natin minsan lumapal pa kami yan. Kaya nga tayo kasi para balitan yung mga namatay na for the next generation. And aanin pa yung family plan kung hindi naman nasusunod dito. So, RH, kasi di ba, kaya tayo gumagamit ng constant space, di ba? Hindi po, Kaya po kami gumagamit. Kasi di po para mabawasan yung population tsaka yung standard kasi yung mga baby. Hindi ba hindi mo pwede mo gagamit mo hindi, di ba? High blood? Galit? Basta yun yung fitness. Protect the nucleus and income the mother. RH-based promotes the use of birth control, which increases the risk of pulmonary embolism and deep-based embolism, cervical cancer, breast cancer, as liver cancer for those who are otherwise considered low risk. Not to mention it, decrease the sexual desires makes woman irritable and feel desperate. In addition, birth control which can include the following nutrients: vitamin D, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, vitamin C, magnesium, and zinc. Alam mo natin na. Oo. Pati ano ba? Do you understand what you're talking? Parang eh. Ako sir. Ano? Di ba? Dapat na natin natin yung ano. Dapat na natin yung ano. Kasi diba, parang sa RH-bill, maiwasan natin yung ano, maaga, yung mga nag-abortion, na yung mga hindi nasa pagbubunti tapos hindi pa tinahanda, kaya nagpapanaglag. Yun, kung ano, may papatay sa Senado, ano, may papatay sa Senado, ano, magkakaroon na ng way para ano, yung dito, maiwasan yung maagang pagkabunti sa akin, pagpapalaglag. Hindi naman sinabing, ano eh, na pagkapatay yun, bibigyan lahat kahit mga bata ng ano, di ba, pinipili din yun, yung nasa tamang edad na yung binibigyan sa ano. Baka pwede. Pwede na ako, hindi yung tama ako. Wala ko si Batang kasi, tamang naman. So, dito, pag namatay yun, ano, may iwasan na yung mga bahagang nagbabangon. May pinakit daw yun. Puto. Malati, joke lang na. Kumaran mo ba? Gawa. Si Lopez kasi, antay kasi kami eh. Konti lang. Dahil di ba sa Bible yung sinabi na umayos kayo magpakarami, paano pag natupad yung RH? Hindi parang hindi na talaga ako parang sila may like Pero ako na pakiramdam mo, ha? Moment ko lang. Moment!
Hindi naman po sinabi sa Bible na umayo ay pagkamarami kailangan. Hindi alam ng mga tao na kung ano yung mga kailangan ng benefits ng tao para mabuhay dito sa mundo may bago. Eh kung maraming tao na masyado, eh yung mga likas na yaman natin likas na yaman natin ng mga yung mga pag gumawa ka ng ang dami mo. Si Sir, sinabi ka na Michael, yung mga tamang edad lang ang bibigyan ng mga contraceptives. Eh, hindi naman lahat lahat naman pwede bumili ng contraceptives. Hindi lang yung mga nasa tamang edad. Kaya makaka-avail pa rin yung mga bata na makakuha yung ganun. Tapos, din ang sinabi niya, hindi tawag problema. Ang tawag problema sa likas na yaman, pero nasa atin na yun para pangalagaan yung likas na yaman. Hindi yung dami ng tao, kundi yung pamamalakad ng tao yung problema, kaya nasisira yung kalikasan natin. Saka kung mas marami tayo, kung nagkakaisa yung mga Pilipino, mas magiging maunlad tayo, mas marami tayo. Kasi kung titingnan natin ibang mga bansa na malalaking populasyon, maunlad sila. Katulad ng Amerika, 200 million sila. Sa China, 1 billion. Pero isa sila sa mga superpower kasi maganda maganda yung pamalakan nila. Kaya yung mga bata sa ganyan, mas dapat iukol natin yung mga tamang pamamahala sa kalikasan natin para mas matugunan pa yung mga pangailangan ng tao. One, two, three. Alam mo naman. Diba? Paano ka magpaparami kung mahirap yung bansa natin? Don't compare our country to... Yung pala ang bansa natin sa ibang bansa. Kasi ibang bansa natin. Kasi nga diba yung napakaraming population sa China kasi mataas yung malaking lugar nila. It's something. Kulang na tayo sa malikas na yaman. Wala pang masyadong trabaho yung tao dito. Mayaman tayo sa likas. Paano yun? Makapunta rin sa abortion. Yung sinasabi niya kanina, puro problema ng bayan. So, para pintukan niya lang din kung konti yung tao, pero mas konti yung problema, pero hindi niya tinutukoy ng RH bill eh. Ang tawag niya sa RH bill, mas konti yung tao kasi yung abortion na tinutukoy niyo, may relate rin doon sa RH bill. Kasi RH bill, yung abortion pagbabawas ng tao. Kayo, nagbabawas rin ng tao. Kaya, pwede kong may relate sa inyo yung abortion. Di ba? Kasi yung abortion, nagbabawas ng tao. Kayo, nagbabawas ng tao. Abortion kayo. Abortion, ikaw ba naman yung yung baby, di ba? Hindi naman niya palit kung i-abandon na siya lang. RH bill states that studies and surveys to show that the Filipinos are responsive to having smaller size of families through family planning. So, gagamit tayo dito sa family planning, gumagamit naman ng, parang mag-skip tayo, hindi naman sinasabi na paliitin yung size ng pamilya, kundi parang bigyan lang ng magandang parang pinabukasan yung mga bata ko na may skip nga. Sa isang pamilya, mayroong 2 bata, pero may skip yun na mga 3 or 5 years na swap. So yung mga pangangailangan nila, nakukuha nila. Sa may Christian,
hindi naman agad ang mga bata pag nag-check kayo, di ba? Ay, practice pa yan. Kaya pag ininom niyo yung pills, pagkatapos niyo mag-check, kasi binabuo pa lang yung bata yan. Ang pinapatay ng pills, yung parang bubuo pa lang sa pagbuo ng fetus. Parang hindi pa naman talaga yung tao eh. No, it's not. No, what's not? Kasi ganun lang. Diba kasi nasa plastic pa lang. Kasi yung plastic na yun, parang yun ang pinipigil ng offense ng pills na yun. Hindi naman yung buo na bata at kakapaiinom ng pills. E di malalato lang yung nasa loob niyo. Saka pag ginawa mo, e di mamamatay ka din. Diba? So, Dati yung teacher namin, nurse, so in-explain niya na yan. So once na yung sperm mo, di ba may naka-ano natin, di ba once na may nakarating na sperm sa ganun, ano na yun, kahit dugo pa lang yun, buo na yung bata, so hindi lang po yung physical na structure ng, ng body, pero bata na yun. Kaya sinasabi mo kanina, pag uminom ka ng pills, ibig sabihin, parang pinatay mo na rin, kahit dugo pa, pinatay mo na rin yung bata. Hindi, kasi naman wala naman sa edukation yung sinasabi nyo na ano, pag ginawa agad. Hindi, Wala, sir. Hindi, wala pa naman, di ba? Tsaka, pag ginawa niyo agad, mabuto agad. Di ba, kasi nakapalis pa lang yan. Parang ano pa lang siya, wala pang puso, wala pang katawan. Parang ano pa lang, parang pa lang siya, pabuo pa lang na.